basic or elementary, ay kailangan po natin balikan. Amen? Kailangan po natin itong pag-aralan at kailangan po natin balik-balikan. Dahil ako po'y naniniwala na pag ito po ay ating babalik-balikan, marami pong ituturuan Diyos. Amen? So, maaari po iba natin kapatid natin may mga kaabalahan. Amen? At pinapatid kung wala, praise God. Hindi ko rin na-expect kung wala ka wrong. Yes? Okay. Sa umaga po nito ay makipag-ugat po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 1. Praise God. Tayo niyo na po. Lucas chapter 11 verse 1. So, sama-sama po natin basahin. Handa na po ba? Alam niyo po, kita-kita ko kayong lahat. Opo, kita-kita ko kayong lahat. Verse 1. Minsan, nanalangin sa Jesus sa isang lugar, nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Pansinin niyo po yung last part. Sinabi po doon, Panginoon, at sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, sabi po doon, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sabi po doon, turuan niyo akong manalangin. Pero ang katanungan ko pong ito ay alam ko kung kaya niyong sagutin. Kahit naman po hindi ko itanong pa din, alam ko po ang lahat ay marunong manalangin. Tama po ba? Ang lahat po ay marunong manalangin. At dahil alam po natin manalangin at binigyan po tayo ng utos ng Diyos na tayo po ay manalangin, yan. Pero nakakalimutan po natin ang manalangin. Amen po? Nalilimutan natin. And most often, we forgot or forgotten itself. Hindi lang nalilimutan, talagang limot ng manalangin. Amen po ba? Yeah. Umimi na lang po yung gusto kong umin. Masaktan ang gustong masaktan. Wala po tayong magagawa. Ang salita po ng Diyos ay parang two-edged sword. Magkabilik-kalik at ang sino man na madaanan ay alam kong masasaktan. Pero ang sakit na dulot nito ay isa lamang pagtutubig or pagtuturo ng Diyos para sa atin. Amen po. And then, bakit po natin nalilimutan ng manalangin? Sa tingin niyo po, bakit po ba tayo mga anak ng Diyos, kahit alam natin at bigyan tayo ng utos ng Diyos na tayo ay laging manalangin, hindi rin tayo nananalangin? Tama po. Nalilimutan po natin ang manalangin. Amen? Sa buhay po natin. Yes. Alam po natin kasi kung anong ipapanalangin. We know, alam ng mga anak ng Diyos at alam nyo din what to pray, when to pray, where to pray, and how to pray. Kung ano po ang ating ipapanalangin, kailan tayo mananalangin, saan tayo mananalangin, paano tayo mananalangin. Alam niyo po yan. Amen po. Alam niyo po yan. Amen po. Alam niyo po yan, hindi
itatago sa akin. Alam niyo po yan. Ano ang inyong papanalangin sa araw-araw na naman ng buhay natin? Alam niyo yan. When to pray, kailan tayo mananalangin? Where to pray, saan mananalangin? At how to pray. Pero naitanong niyo po ba sa sarili ninyo, ang tanong na yan, why pray? Bakit nga ba ako mananalangin? Why pray? Bakit po ako mananalangin? Sometimes, ito po on my own experience, at alam ko kung na-experience na din ito. Sometimes, we only pray at tayo po'y nananalangin sa Diyos kung lang tayo ay may pangailangan. Tama po ba? Kapag may problema ka, tama po. Kung may problema ka, kung nasasaktan ka, kung frustrated ka, or disappointed ka, or nagsasuffer ka, hindi maganda ang iyong pakiramdam, hindi maganda ang iyong damdamin, nasasaktan ka or nasaktan ka, malungkot ka, dun ka lang nananalangin. Tama po? Dun ka lang nakakaisip lumapit sa Diyos. Amen? Dun ka lang lumalapit, aminin yun sa hindi. I want to talk to you very personal. Amen? Ako po minsan pag nananalangin, pag talagang kailangan ko eh. Pero what if the purpose of prayer is knowing God and not getting an answer? What if? Paano po kung ang panalangin, ang purpose nito ay hindi ang kasagutan ng inyong panalangin, instead ay ang pagkakakilala ng malalim sa Panginoon. Kasabihin niyo po sa akin, prayer, what is prayer? Yan, madalas po natin alam to. Prayer is communication to God. Pakikipag-usap sa Diyos. Ang anak ng Diyos, don't they know the meaning of prayer? Pakikipag-usap sa Diyos or pakikipag-communicate sa Diyos. Pero, hindi natin nakukuha ang gusto ng Diyos. Amen? Hindi natin nakukuha kung ano nga ba ang layunin ng panalangin sa ating buhay. That's why ang sa umaga pong ito, ang aking pong title is, Why Pray? Tanong niyo po sa inyong sarili. Bakit nga ba ako manalangin? Why? In every Christian, prayer is talking to God. Communicating with the Lord. Pakikipag-usap sa Diyos. Huwag tayong tumingin doon, mga anak na Diyos. Don't stop there. Huwag lang tayo basta makikipag-usap sa Panginoon. Huwag lang tayo makikipag-communicate sa Panginoon. What if prayer is knowing God, not getting an answer? Ako po ay naniniwala, or I believe, na kaya po tayo nananalangin, at gusto lang po talaga natin lagi ay masagot ang ating panalangin. Tama? Ano pong hinahanap natin sa Diyos pag tayo nananalangin? Sagot ang ating panalangin. Pero hindi po natin nauunawaan or naiintindihan mabuti na ang pananalangin sa Panginoon is not only getting an answer. Prayer to God or praying to God is knowing God ang purpose po nun. Para po makilala natin ang Diyos. Amen po ba? Kailangan ko na po tayo ng salamin. Labo na talaga. Mag-reading lang naman po. Today, I want to challenge everyone to look on motivation on prayer. Ngayon, tingnan po natin sa malalim na kahulugan o sa malalim na pagkaunawa,
Ano nga po ba? At bakit po tayo nananalangin or mananalangin sa Diyos? Our motivation in praying. Dahil po ang mga anak ng Diyos, literally, every day ay nangangailangan ng intervention ng Diyos. Tama? Nangangailangan po lagi ang buhay ng anak ng Diyos ng interventions with God. Yung may pakikialam ang Diyos. Subukan niyo po na hindi na kayo pinakikialaman ng Diyos. Ano po kaya ang buhay meron tayo? What if? Amen? At ang relasyon po natin sa Diyos ay laging nangangailangan ng pangingialam at intercessor ng Panginoon. Amen po. We need God in every aspect of our life. Kailangan po natin ang Diyos sa bawat aspekto ng ating buhay. Sa ating ginagalawan, sa ating trabaho, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. We need God. At alam niyo po ba na pag tayo ay nagkapag-usap sa Diyos at humingi sa Diyos, remember the three purpose of our prayer is ask, seek, and knock. Tama? Na kung tayo ay patuloy na, pag po tayo ay hihingi, pag po tayo ay magsahanap, at tayo kakato, that is the purpose of prayer. Amen po. And that is the three things that God wanted us to do. Seek, I ask, seek, and knock. Amen po. And because God, we need the intervention of God in our life, remember, we can do nothing apart from Him. Amen po. We can do nothing apart from Him. Now, bakit nga po ba tayo mananalangin? Why pray? Alam niyo po sa inyo sarili. Bigyan ko po kayo ng mga 20 seconds to think. Why pray? Why? Bigyan ko po kayo ng 2 o 3 reason why we pray. Kasi po ang mga anak ng Diyos, lagi po kasing nakahawak ay sa Panginoon na kapag ang alam nila, mananalangin lang tayo or magpe-pray lang tayo sa Lord because may pangangailangan tayo. At pag tayo nananalangin, we always expect answers. Tama po? Tama? Hindi mo i-deny sa akin na pag tayo at ikaw o kayo ang bagay sa inanalangin, ang lagi natin iniintay ay ang kasagutan sa panalangin. Amen po. Di ba? Kahit naman ako, I always expect, pag ako po ay nananalangin, gusto ko may sagot agad. Tama po? I need an answer. Eh, paano kung hindi ka sagutin? What if hindi ka sagutin? Now, tama po? What if hindi ka sagutin? At walang kasagutan ng iyong panalangin. Kaya po ang mga anak ng Diyos ay tumitigil sa pananalangin dahil ang ating pong goal or ang ating pong purpose ay nakatuon sa sagot ng ating panalangin. Laging ang nasa sa isip natin, kaya lagi tayo nananalangin sa Panginoon, ay alam niya na pag tayo humingi, tayo ay Kanyang bibigyan at sasagutin. Ngayon, what if hindi kayo binigyan ng kasagutan? Hindi sinagot ang inyong panalangin. Ano yung gagawin? Titigil na sa pananalangin. Tama? Tama? We will stop. Kaya minsan nawawala ng gana ng mga anak ng Diyos na manalangin at mag-pray. Kasi po, hindi naman ako sinasagot ni Lord eh. Huwag nang manalangin. Tama. Tama po. We stop praying because ang isip natin at damdamin natin ay nakatutok ay sa sagot ng ating panalangin. Kagabi po, may kachat ako. Natatawa po ako. Niremind sa akin na
Praying is not only getting an answer to God, it is knowing God the most. Alam niyo mo kung bakit? Mamaya ako may sasagutin. Now, bibigyan ko po kayo ng mga 2 o 3 lang. 3 bagay na bakit po ba tayo ay nananalangin? Oh, why pray? So, number 1, we pray to show we always need God. Tama naman. Tama po. Tayo po ay nananalangin to show that we always need God. Because prayer reveals the heart of recognizing we are completely dependent to God. Ang pananalangin ay pag-amin na tayo po ay completely or buong-buo na dependent to God. Ang buhay natin ay always depend on God's will, not God's want. Amen? God's will. We pray because we know that our life can be dependent on Him. Na ang buhay natin ay laging nakadepende sa Diyos at sa salita ng Diyos. We recognize that we need God, and then apart from Him, we can do nothing at all. We pray to show we always need God. Amen? Even si Jesus ay nanalangin. Alam niyo po, si Jesus masipag manalangin. Sa totoo lang po. Ngayon ko lang din po na-realize. Imagine mo, on my 20 plus years in the Lord, ngayon ko lang din nalalaman din ito. Marami pa akong pala dapat malaman at marami pa akong dapat matuklasan sa harapan ng Diyos. It doesn't matter how long you are. Sabi ko, ako po ata 22, 23 years na sa Lord. Kayo, ilang taon na kayo sa Lord? Diba? Pero sa 25 years nyo yan, marami pa po tayong hindi alam. Tama? Marami pa tayong hindi nalalaman. Dahil hindi naman lahat ng bagay ay inire-reveal ng Lord. Minsan may itinatago din siya. At yung itinatago niyan ay gintong-ginto para sa lahat. Amen po ba? In the book of Luke, sa aklat po ni Lucas, pinakita po dyan na even Jesus was praying. Kung bakit si Jesus ay nananalangin. Because even Jesus needs God. And kung si Jesus nga, kailangan ng Diyos, tayo pa kaya? Amen? Nagigets niyo po ako? Tayo pa kaya? Amen? Even Jesus, the Son of God, need God in His life. Natala po sa aklat ng Lucas, madami po ito, medyo, kaya na lang po mag-take note, ha? Okay. The book of Luke records more prayer of Jesus, like in Luke 3:21, in His baptism. Diba? Yung baptism niya, nanalangin siya, anong nangyari? Bumukas ang langit! How I wish pag nananalangin ako, bubukas din ang langit. How I wish. Naman? Pag walang bukas ang langit, hindi po, bumukas ang langit at bumuhos ang pagpapala ni Lord. Kasi po alam niyo po, ang mga anak ng Diyos, ang mininiman at hindi. Real talk lang po ito. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay kapag pinagpapalan ng Diyos. Tama naman kayo. At humiti kayo. Tama? Kapag ang buhay ng mga anak ng Diyos ay puno-puno ng pagpapala, tuwang-tuwa.
Pero pag pinapalo na at ikinukorek na ng Diyos, wala na. Wali. Tama? Wala na. Pag masayang buhay, wala sa presensya ni Lord. Tama? Tama? Tama po ako? Pag pinagpapala ni Lord, punong-puno ang bigasan, punong-puno ang pantry, punong-puno ang refrigerator, hanggang doon sa taas may nakapato. O, di ba may nakapato? Ay, nandun sa may rep, meron pang cabinet, puno-puno pa din, praise the Lord. Tuwang-tuwa kasi pinagpapala. Pero nung naubusan na, nung nawala na, pinapalo na, tinuturuan na ni Lord, anong ginagawa ng anak ng Diyos? Nawawala na din. Wish ko lang nananalangin kayo kung nawawala na kayo ng sakit. Luke, so much. Luke 3:21, nanalangin si Jesus. Luke chapter 4, nagkaroon po siya ng face-to-face sa devil. Nanalangin din po siya. Tama? Binibigyan ko lang po kayo ng mga pointers kung bakit kailangan si Jesus din ay manalangin. Tama? Why? Dahil nire-recognize po ni Jesus dahil hindi po niya kaya alone. Kailangan po niyang kailangan lagi po niyang nire-remind niya ang kanyang sarili na kailangan ko ang tatay ko. I need my Father. I need Him to accomplish everything. Amen po. Amen. Luke chapter 15, 5, verse 16. Ano po sinabi doon? And He withdrew Himself. Umalis siya at pumunta sa mountain para manalangin. Subukan niyo po ngayon. Nakakapunta po ba kayo sa inyong bundok para manalangin? Ayaw na nun. Ayaw nyo nun. Ang hirap-hirap pumunta ng bundok Kasi ang mga anak ng Diyos, ang gusto ay lagi masarap sa buhay. Ayaw mahihirapan. Ayaw man na makakatikin ng kahit kaunting lakad. Pupunta lang sa bundok, mananalangin. Lord, pwede pang dito lang sa kama ko, malambot. Komportable. Amen. Even Jesus Christ, go to the mountain, withdrew Himself sa crowd at nanalangin. Saan pa? Ito po ang gusto-gusto ko. Luke chapter 9, verse 18. Tingnan niyo po. Luke chapter 9, verse 18. Ano sabi? And it happens, He was alone praying. He was alone praying. Yan, ito po ang gusto ko. Ito po ako ay nagsosolo at nananalangin. Kasi ayaw ko pong marinig ng kalapit ko kung yung pinapanalangin. Amen? Masarap kayong manalangin ng solo. Masarap manalangin at nakikipag-usap ka sa Diyos nang ikaw lang because meron kang freedom. Amen? He was alone praying. Luke chapter 22. Gusto nilagay mo ba ito? 22 verse 40. Ano po ang kahalagahan ng panalangin kay Jesus? Bakit siya nananalangin? Why Jesus is praying? Because verse 20 said, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Amen? Sino nagsalita? Si Jesus mismo. Si Jesus mismo ang nagsabi,
Manalangin kayo para hindi tayo madaig ng tukso. Dahil alam ng Diyos, ang mga tao ay madaling matukso. Madaling bumagsak sa temptation. Tama? Mabilis bumagsak sa tukso. Lalo napakaganda sa mata ng mga anak ng Diyos. Pag nakakita ng isang napakaganda na pumuputitap ang mata, nag-i-star-star ang mata, beware, madali kayong magulog sa tukso. Kaya, kailangan niyo po ang panalangin. Why? You need God. We pray because we need God. We will never fall into temptation if God is there. Kung ang Diyos ay kasama natin. Amen po. Subukan niyo pong umalis sa presence ni Lord. Ang bilis niyo ma-fall into temptation. Napakadaming tentas, madaming tukso sa inyong paligid. Sa unahan, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Amen? Napakadaming pong tukso. That's why we need to pray. Hindi lamang dahil gusto nyo ng sagot sa inyong panalangin, a prayer can be our weapon para hindi po tayo maghulog sa tukso. Amen? Kala niyo lang po kasi pag nananalangin tayo, ano na yun? Material. Amen? Why don't we go deeper into spiritual aspect? Amen? Amen po. That's why Jesus always prayed. Yan. John chapter 5 verse 19 said, sige po, sundan niyo po ako. John chapter 5 verse 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi magagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niya ang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak. Sa gayon, paraan. Even Jesus acknowledged na hindi niya kayang gawin ang mga bagay kung wala ang Diyos. Even Jesus prayed, kailangan kita, Panginoon, because wala po akong magagawa o hindi ko po kayang gawin ang mga ito kung ikaw po ay wala sa akin. And that is Jesus' prayer. Amen? Prayer ni Jesus yun. Even Jesus prayed at hiningi niya ang patnubay at pagsama ng Diyos dahil ang sabi niya, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. I can do nothing on my own. Amen po. That's why we pray to show that we always need God in our life. Kung ano man ang tinatangkilik nyo ngayon, kung ano man meron kayo ngayon, wala yan sa harapan ng Diyos. Noong una po, medyo mayabang ako. Sino po dito ang mayabang? Sige, nataas ng kamay na. Sino po ang mayabang dito? Mayabang ako. Ano po? Mayabang ako. Minsan sinasabi ko, kahit hindi ko optimikan, sa isang taon, wala akong pake. Mali eh. Wrong. Ang katalinuhan, ano sa Diyos? Alam niyo yun. Ano po sabi sa salita ng Diyos? Ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Sino makapagyabang na matalino ako? Magaling ako. Pati mo ba yan? Naman na talaga. Ewan? Sino magsasabi? Amen? Tingnan niyo po ang panalangin ni Jesus.
hindi ko magagawa, o wala akong magagawa, o hindi ko kayang gawin, hindi ko magagawa ng sarili ko lamang. Yun po ay verse 30 na. Gusto meron? Yan. Oo, sabi niya, hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Andyan, di ba? No? Hindi ako. Even Jesus cannot tell me in Him na in-acknowledge niya na kailangan ang Diyos sa kanyang buhay dahil hindi po niya kayang magawa ang mga bagay ng sarili lamang niya. Yes. And ba? Amen. That's why we pray. Tayo po ay nananalangin. We can do nothing on our own. Kung si Jesus nga nanalangin, tayo pa kayang mga Kristiyano. That's how prayer is important in our life. Kay Jesus nga, importante ang pananalangin sa ating mga anak ng Diyos. Tama? Tayo pa kaya? Christians, listen. Makinig. Even Jesus prayed. Kahit na si Jesus nanalangin, kailangan niya ang kanyang Ama dahil hindi niya kayang gawin ang mga bagay dito sa lupa ng sarili lamang niya. Tayo po kayo mga anak ng Diyos. Noong una, pag ako natisod, talagang nasabog ang bulkan sa bibig ko, kayo po. Minsan nga, halimbawa, nakita ko sa sister, ang ganda-ganda. Ang ganda mo, anak ng tinapa. Tinapa lang sinabi ko, pero noong una, ano sinasabi niyo? Diba? Bad words mo na, tapos ang ganda mo, anak, ang ganda mo. O kaya, ang ganda-ganda mo. Tama? Pag ikaw ay nahiwa, ay ang subo. Tama? Tama po. Natawa pa yung ibig sabihin, tama ako. Diba? Pero tayo naging anak ng Diyos. Iba na, di ba? Nakita niyo po yung transformation? And that's what at yan po ay bunga ng inyong pananalangin. Because you cannot change it on your own self. You need God. Amen. That's why we pray upang ipakita na lagi sa ating buhay na kailangan natin ang Diyos. Balik po tayo sa Luke verse 11. Magkapunin tayo sa Luke chapter 11 verse 1. Ano po sabi doon? Ano sabi ng mga disipulo? Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Kaya nga po, Lord, teach us how to pray. Teach us how to pray. Sabihin po sa inyo talaga ito, Lord, teach us how to pray. Ano, nananalangin pa ba? Ano, nagsa-challenge na po ba? Mismong disipulo ang nagsabi. Diba? Ilan yung disciple ni Jesus? Ilan? Oh, wala naman po sabi sa akin. Ilan ang disciples? Ilan? Hindi nga. Saan mo 40? Hindi ba 40? Hindi ba 13? Ilan? Yan. 12. Tingnan nyo na. Kahit sa number pa lang ng disipulo, pinagtatalunan natin. Ano po? Amen? Pinagtatalunan natin. Pero kung marami na tayong alam sa Bible, hindi na natin kailangan magtalo. We are assured sa sagot. Ilan ang disciple ni Christ? 12. Hindi ba 13? Kala ko 13 na. Kasi ika-13 ay ako. Eh?
Ikalawa, ilan ang aklat sa Biblia, sa Lumang Tipan? Ilan? 39 Old Testament. In Old Testament, there are 39 books. Ano, hindi nyo alam? Nalimutan. Kung books nga sa Bible, hindi nyo alam, manalangin pa kaya? Sa New Testament, ilang books? 27. Lahat-lahat? 66. Tama ba ako? O 67? 66. Ilan? 66. Huwag kayong tumisak yung sabi, walang sagot dyan. Amen? Kung nga books in the Bible, hindi natin alam. Manalangin pa kaya? Can we devote? Nag-devote po ba tayo ng oras sa pananalangin? I don't think so. Alam ko mga minsan ng anak ng Diyos, aray ko po. Minsan ng mga anak ng Diyos nananalangin na kapag may problema, kapag wala nang pagkain, wala nang kakainin, or may sakit kaya. Di ba? Tingnan niyo mga ginagawa natin sa Panginoon. Nilalapitan lang natin kung kailan lang tayo pangailangan. But these teachings will teach us why we pray at all times. Kahit wala po tayong pangailangan, manalangin po tayo because we pray to show that we always need God. Yun lang naman ang purpose natin, di ba, sa buhay. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo ay lumalakad, ay dahil sa Panginoon. So kung wala ang Panginoon, wala din tayo lahat. Amen? Amen. Amen po? Amen. Even the disciples asked Jesus, turuan niyo po kaming manalangin. Dahil alam po ng mga disipulo na even them hindi marunong manalangin. O sige, punta tayo sa time natin ngayon. Tayong mga anak ng Diyos, marunong bang manalangin? Imagine niyo po, ibig sabihin, para na rin tayo mga disipulo ni Christ, na si Kristo ay lagi nilang kasama, lagi nilang kasama, anong oras kasama nila, anong mga sitwasyon kasama nila, pero hindi marunong manalangin. Oh. Alam niyo po sa ito lang, ako po naging Christian, siguro mga after 5-10 years pa, 5 years siguro naman, saka lang ako natutong manalangin. Yun ay meron pang kodigo. Ano yung ginagawa ko dati? Sinusulat ko po yung panalangin. Sinusulat ko talaga. At pag sinabi, brother, ikaw po ang closing prayer. Talaga may kodigo po ako closing prayer, Panginoon. Di ba? Tama? Kasi alam ng Diyos na hindi tayo marunong manalangin. Kaya turuan po tayong manalangin ng Diyos. And when we pray, we became dependent to God because we acknowledge that we need God in our life. That without God, we can do nothing. Amen po. That's why we pray. Because we pray to show we always need God. Amen. Hindi yan po mga disciples. Nabubulol talaga ako. Hindi lang mga disciples ang humingi ng tulong ng pananalangin sa Diyos. Even nung mga panahon naman ni Pablo sa Book of Acts. Yan. Sa Book of Acts chapter 13 ba yung verse? Ano ba? Acts chapter 13 and Acts chapter 14, they acknowledge na may magagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang ginagawang pananalangin at pag-aayuno. Yan. O, hindi lang prayer, sinamahan pa ng fasting. Acts 12, chapter 2, 12, verse 2 to 3. Church of Acts
that they can do nothing without praying. Hindi rin naman, di ba? Kala niyo ba yung mga miyembro ng gawa, mga members sa Acts, sa iglesia ng Acts, ay humayo agad? Di ba hindi agad? Hindi agad sila humayo, hindi agad sila lumabas. Ano ginawa nila? Doon nagsimula yung sinasabing prayer meeting. Lagi po silang nagsasama-sama. Kaya po napaka-importante din ang fellowship. Amen? Pagpakaramdam niyo po ay medyo nalayo-layo na kayo sa Lord or nawawala-wala na sa Lord, balik sa fellowship. Balik. Kahit anong mangyari, balik. Alam ko marami po tayong kabisihan. Dumadating naman talaga. Sometimes you are busy. Dumadating naman talaga. Tama po ba? Isa naman talaga nagiging busy tayo. Pero it will never be an excuse. Sabi nga nila, may bawi lang naman. Tama? Bawi na lang ng bawi sa Lord. Patay na pupunta doon. Acts chapter 12 verses 2 to 3. Yan. Habang sila'y nag-aayuno. O ayan, ano ginawa? Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanilang Espiritu Santo, ibukod ninyo yan. At bago pumili ng mga manggagawa sa Church of Acts, ay kanilang ipinapanalangin ito. Gusto yung chapter 14 yan. Chapter 14 verse 23. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pagkakayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoon kanilang sinasampalatayanan. Hindi lamang praying, hindi lamang pananalangin, sinamahan pa nila ng pag-aayuno or fasting. That's why prayer and fasting are the best in our life. Kaya lang po minsan na-neglect natin ay fasting. So later on, tuturo po namin nila pastor kung ano naman ang fasting. Kasi di ba nakabox na tayo ng isang prayer, pero fasting, hindi tayo masyadong focus. So, samahan na lang natin. Kaya po naging epektibo ang sambahan ng Acts ay lagi po silang nagsasama-sama, laging nananalangin at laging nag-aayun. At dito po nagsimula ang salitang prayer meeting sa iglesia ng mga taga-Acts. Amen po? Number 1, we pray to show we always need God. Amen? Number 2, why pray? In Luke chapter 11 verse 2, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo. The first word here is Ama. Sa English, nakalagay ko sa English yan, Father. Sino po may hawak na English? Father po ang nakalagay dyan. Ama. Number 2, we pray to seek to know God better. Hindi lamang makilala natin ang Diyos, but to know God better. Di ba may good, better, and best? Tama po sa mga estudyante dyan. Good, better, and best. Tama? We pray to seek to know God better. If you look on Lucas chapter 11 verse 2, sa English po ay nagsimula, when you pray, say, Our Father. Our Father means it shows our relationship to Him. Ito po ay pag na-acknowledge ng relasyon natin sa Kanya. Our Father. Di po ba, hindi lahat ng tao ay kayang tumawag ng Ama, Ama, tama? Sino
lang binigyan niya ng karapatang tumawag ng Ama-Ama, tayo mga anak ng Diyos. Dahil po tayo mga anak na ng Diyos, malaya po tayo tumawag sa Kanya ng Ama. So look at the relationship. Listen to the Father. Amen? Sinimulan niya doon, Father, and when you say, our Father, this is showing our relationship with God. Its primary purpose of prayer is relationship. Yan. When we pray to God, pinapalalim natin ang relasyon natin sa Diyos. Kaya po, dapat po tayo manalangin. Why we pray? Because it's deepen our relationship to God. Hindi lamang basta po tayo nananalangin, ito pong panalangin na to ay magbibigay po ng isang magandang revelasyon na sa pamamagitan po ng pananalangin, tayo po ay pinapalalim ang relasyon sa Kanya. Praying. Why pray? Because we need to seek Him. Hanapin natin ang Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo kanina what if prayer is knowing God and not getting an answer? Tama? Mga anak po kasi ng Diyos lagi nakatuon ay sa sagot. Kasi tayo po mga anak ng Diyos, gusto lagi natin pag humingi sa Lord, sagot agad. Lord, ba yung kotse? Boom! Kotse agad. Ayan. Eh, hindi po natin alam na ang purpose ito ng prayer. We pray because we seek Him and know Him better. Amen? Baguhin na po natin yung ating principles na ang pagtayo'y mananalangin, ang prayer lang po ay pakipag-usap sa Diyos, pakipag-communicate sa Diyos, pagmingi ng sagot sa Diyos, hindi po. Bago po niya tayo sagutin, bago niya tayo bigyan, ano po gagawin natin? We need to seek God. And seeking God is by means of praying. Tama po. Lumaki ba ako? Lumaki naman ako. Growing up, ako po ay, nating Katoliko naman tayo lahat, di ba? Katoliko naman tayo lahat. Nung po ako'y bata-bata pa, talagang alam ko po, ang pananalangin ay paghingi ng help sa Diyos. Tama po. Kaya tayo nananalangin, kaya tayo po ay may pagluhod pa nga may paggapang pa. Sino nagapang dito? Sino yung naglalakad ng paluhod? Para lang makarating doon sa doon. Subukan nyo nga po dito. Anyway, praying, ay mananalangin lang ako kapag may kailangan ako, kapag may gusto ako humingi. Typical din po ba sa mga anak ng Diyos at noong unang panahon? At refresher lang, kahit naman sa ngayon, may mga Kristiyano pa din ganyan. Tama? May mga Kristiyano pa din ganito na nananalangin lang pag may pangangailangan lang sa Diyos. Sorry po, I love you with the love of the Lord. Amen. Nalapit lang tayo sa Panginoon kapag may kailangan, kapag malungkot, kapag nabigo, lalo nabigo sa pag-ibig. Yan. Kaya may tatlo doon, iinig na naman. Kasi pinag-usapan ng pag-ibig. Pag-usapan natin ang pagkokorek. Dali. Pag-usapan na natin ang pagkokorek. Pagtatama. Tatama pa kaya kayo, hindi pa kaya kayo na ganyan. Hindi na. Pero pag-usapan natin ay pag-ibig. Akin na may mga matanong na ito. Nag-start. Amen po. At kapag tayo nananalangin, what if hindi sinagot ng Diyos ang iyong panalangin?
Ano po ang inyong reaction? Kapag hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin niyo, ano po ang inyong reaction? Sabihin ninyo, may kulang pa sa akin. Diba? May kulang pa sa akin. What's wrong with my prayer? Tama po. Sige po, yung pag-iting nyo yan ay alam ko na po yung answer. Mukhang pareho tayo ng sagot. Amen? Pag hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, lagi nang sinasagot, what's wrong with me, Lord? May pagkukulang ba ako, Lord? What's wrong with me? Malaki. May pagkukulang ba ako, Lord? Madami. Ay kung sagutin kayo ni Lord ng madami, malaki, may gagawin niya. Amen? Amen po. Di ba? Pag tayo ay nananalangin, hindi sinagot ni Lord, ang gagawin? Magtatampo. Hindi ako sisimba, dito din sasagot panalangin ko. Parang panalangin ko lang naman yumaman ako, hindi ko ako pinayaman ni Lord. Hindi ako sisimba. Hindi ako makikipag-usap. Ano, di ba? Galit-galit na. Di ba? Tapos pag sinagot ni Lord ng panalangin, sisimba. Tama po ako. Sorry po. Di ba? Tingnan niyo po yung difference. Amen? Knowing God. We pray to seek to know God better. We're not only praying because we need an answer. Gawin po natin, we pray because we need God. And I want to know God better. Amen po. Amen po. We need to know God better. Ano pong sabi sa Matthew chapter 6, verses 6 to 7? Yan. Ano pong sabi niya? Ano pong sabi? Paano kung sabihin ng Diyos sa inyo na kung kayo manalangin, pumasok ka sa inyong kwarto. Sa iyong silid, isara mo yung pinto, at saka ka manalangin sa iyong mga. Amen? Ano pong purpose nito? The purpose of this is to know God better and not be sitting on the answer of your prayer. Tama? Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Amen? At saka ka manalangin. You pray. Naniniwala po ba kayo na alam na ng Diyos? Di ba sabi sa Bible? Alam na ng Diyos, hindi mo pa man sinasabi o hindi mo man lang ibubukas ng iyong bibig. Alam na ng Diyos ang inyong pangailangan. Naging ano ko po ito? Kung alam na ng Diyos ang pangailangan ko, ba't pa ako mananalangin? Hindi niyo po na itanong sa inyong sarili. Alam na naman pala ng Diyos ang pangailangan ko ba't pa ako mananalangin? Tama? The purpose of this is to know and to seek God better. Ang purpose lang po niyan ay para makilala nyo at hanapin nyo ang Diyos. Kaya nga papasok kayo sa inyong silid at isasara ang pinto. Tama po. God wants us to seek and to know Him better. Because God wants us to listen first. Ang gusto po ng Diyos, makinig muna tayo. Yan. Lagi niyo po ito naririnig sa mga ngaral. Ang pananalangin ay hindi na Panginoon. Ano na nangyari? Pahingi noon. Kasi sa pananalangin natin, most of the time, tayo ang laging imik ng imik. Salita ng salita. Did you know that the first purpose of prayer is to
first. Makinig ka muna. Kaya nga lagi po pinapalala sa atin ng Panginoon eh. Pag nananalangin tayo, huwag niyong nagtatapusin ng amen. Tama? Yung ay nanalangin, ganun. At sa lahat ng verse, pangalan ng Jesus, amen. Bagay, Lord. Hindi. Pag tayo po nananalangin, mag-spend ka muna ng konting oras, kahit segundo lang, marinig mo man lang ang boses ng Diyos. Isa nga, sabi nga ng mga pastor na mga joke nila eh. Pag doon nanalangin mga anak ng Diyos, pag nasa amen, babay na, uwi na. Ay, hindi daw hindi nila naririnig na isa sinasabi na ng Diyos na, anak ng saglit, may sasabihin pa ako sa'yo. Hindi mo nararamdaman niyo sa panalangin niyo. And when you pray, di ba? Tingnan mo na, saglit lang anak, may sasabihin pa ako sa'yo. Ay, ang kalinitan sa mga anak ng Diyos, pag nananalangin, we always do the talking. Tayo hinig ng hinig. Kaya ang ating panalangin, hindi na Panginoon. Pahingi noon na. Tama? Lagi na lang pahingi noon, Lord, pahingi noon, Lord. Tama? Amen po? The first purpose of praying is to go to your room and close the door and pray. Why? Hindi nyo maririnig ang boses ng Diyos kapag maingay ang iyong kapaligiran. That's why God's intention is to go to your room and close the door. Hindi po ito literal, ha? Close the door of your heart. Open the door of your heart and close the door of your mata. Tama? Kaya pag tayo nanalangin, pikit. Subukan nyo manalangin ng mulat. Ang dami makikita. Pero pag dito, yung sinasabi ko po yun, personal prayer ha. Baka nang sabi ko, si Kuya nga, pag nananalangin sa pulpito, nakamulat eh. Yun po ay depende sa sitwasyon. Pero when God said, go to your room and close the door. Amen? Dahil pag sinara niyo ang inyong mata at pinuksan ang isip, now, God will talk to you intimately. Doon niyo maririnig ang salita ng Diyos. Amen? That's why God has encouraged us to go to your room and close the door and pray. Ano na naman ni Lord yung aking mga kailangan eh. But you need. Kailangan mo pa rin sabihin. Kaya huwag niyo mong sabihin na, bakit ako mananalangin, lalo na mag-isa ko ang kailangan ko. Tama? Nakalagay ko sa Bible niya, tama no? For God knows. Alam na ng Diyos, hindi mo pa sinasabi, hindi mo binubukan ng bibig, hindi mo pa nihingi. Alam na ng Diyos ang iyong pangailangan. Only, kaya lang, ask, seek, and knock. Kailangan niyo pa rin po sabihin. Amen po ba? Because the priority of prayer is listening first, and this will give us an intimate and close relationship to God. Amen? Dito po magsisimula yung sinasabing seeking to know God better. Amen? Sa mag-asawa, subukan niyo pong babae ng ibig ng ibig. Sa pamilya po, subukan niyo po yung babae ng ibig ng ibig at yung lalaki ay huwag nansala. Tapos sabi niya, basta sinabi ko sa di ba? Oo. Hindi na. Nakanganga. Tama? Subukan niyo po. Ganun din po sa Diyos. Kailangan laging may interaction. Hindi ikaw nakikita-inig. Sorry po sa mga misis na mga nanay. Baka naman po, baka naman po minsan kailangan din talaga na isinilan sa... Amen. Amen po. Ganun din po tayo sa relasyon sa Diyos. Huwag po tayo lagi inig
Hintay din naman natin umitin po sa atin. Amen po. Let's wait. Listen to the heart of God. Amen po ba? At kapag tayo may nakikinig sa Diyos, and when we listen to God, and that begin our intimate and good relationship to Him. O diba? Sabi nga nila, magkasama doon, give and take. Hindi laging take and take or give and give. Tama po ba ako sa mga nanay? Tama ako sa mga tatay? Diba? Dahil po sa mga kaibigan, tama? Kailangan lagi may give and take, hindi yung give na give yung isa, take na take yung isa. Kailangan give and take din. Ganun din po tayo sa Lord. Pag tayo umimik sa Panginoon, hintay na naman natin umimik si Lord. Tama? Hintay din naman natin umimik. Hindi lagi tayo ng, Lord, gusto ko, Lord, gusto ko, ay, gusto ko, Lord. Bigyan mo ka ito. Yeah? Tama po ba ako? So that is, we pray because God wants us to seek and to know Him better. Amen po. Amen po. Okay. And last but not the least, may time pa po pala ako, 10:40 lang. Number 3, we pray to surrender to God's plan. Nananalangin po tayo because isinusuko po natin sa Panginoon ang ating mga plano sa buhay. The power of prayer is in relationship with the Lord. Kahit po si Jesus, ang ating pong mentor, ang ating model, ay nanalangin din. Saan? Sa Garden of Gethsemane. Ano sabi niya doon? Ang sabi, kung maaari, Lord, tanggalin mo to sa akin. Pero ang sagot niya, but not my will be done, but yours. Saan po yun? Nalimutan ko tuloy ko sa bukid. The power of prayer is in relationship. Prayer is our connection to God. Luke 22:42 po ba yun? Pabukas nga po ako, pa-open. Luke 22, verse 42. Yan. Even Jesus prayed. E minsan ang mga anak ng Diyos, pinagsisiksikan yung gusto natin. Amen. Eh Lord, gusto ko nito eh. Eh Lord, ito maganda sa akin. Ito favor sa akin. Pero hindi eh. Diba? Even Jesus prayed, kung maaari ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. We pray to surrender to God's plan. Nananalangin po tayo para isuko po natin sa Diyos ang mga plano natin sa buhay. Minsan gusto po kasi natin, yung gusto natin ang maganap sa buhay natin. Amen. Eh kasi nung masarap sa buhay, yun ang magbibigay sa akin ng satisfaction. Tama? Eh sometimes, we never know. Hindi po natin alam. Sino po may alam ng bilang Diyos sa atin? Nobody knows. Sinisip nga natin yan eh. Lagi na kaya lagi ang ipanalangin. Let your will be done, not ours. Ang kalooban mo ang maganap. Ano po nakalagay doon sa doon sa Lord's Prayer tinuro? Sino po may memorize? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Lead not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hindi yung prayer. Pattern lang po yan. Amen. Ano mo sabi doon? Let your kingdom come. Thy will be done. Ang nangyayari po sa atin, let my kingdom come, let my will be done.
Opo. We pray to surrender to God's plan. Remember that? Remember that old Sunday song? Yung tayo pinagtuturo ng mga bata. Ang sabi po doon, read your Bible. Pray every Pray day. every day. Diba? Na-recall ko tuloy yung kantang. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you will grow. Kaya mga anak ng Diyos, hindi nag-grow. Wala na ang reading the Bible, wala na ang prayer every day. How can you seek and surrender to God's plan ni ang pagbabasa ng Bible at ang pananalangin araw-araw ay wala tayo? Amen? We pray because we pray to surrender to God's plan. Yan lang naman po. Pagsusuko ng ating mga plano sa buhay. At minsan, pag nananalangin tayo, hindi naganap. Sasabihin mo naman, marami tayong excuse sa Lord, di ba? Napakadami. Pag tayo nanalangin, hindi sinagot, pinag-question ng Diyos. Pag nanalangin, sinagot naman, ni magpasalamat ay hindi marunong. Tama? Di ba balik natin sa Lord, di ba? Yes. Amen? Eh, sino po dito nanalangin na sinagot ang Diyos after 10 years? Pagpilin mo, 10 taon, 15 taon ka naghintay, bago sinagot ang panalangin. 8 years na po, 8 years. Imagine mo yun, 8 taon mong inintay bago kasagutin ng Panginoon. Yun nga lang, tayo nga, itong hintayin ko sa, ito yung ayaw ko sa buhay ko eh. Ayaw ko talaga na nag-iintay. Oo. Wala po akong patient pagdating sa paghihintay. Kaya pag sinabi niyo po, magkita tayo ng alas 2, ay talaga namang pag wala ka pa ng alas 2, ang sarap iwanan. Bakit? Pinahintay ba tayo ng Diyos? Oo. Kaya nga sagot nila sa prayer daw natin eh. Sabi ko namang katuruan, may pastor say, pag ang panalangin ay 3 bagay lang ang answer. Yes, wait, and no. Saan tayo doon? Pag hindi sinagot, no na lang. Hindi, huwag na. Hindi na sinasagot eh. Tama na manalangin mo. Dapat yung manalangin. Hindi mo sinasagot ni Lord eh. Tama? Tapos, dumating yung tamang panahon, hindi ka nananalangin, bigla kang sinagot. Di ba nakakaya kayo? Di ba? Minsan, nagigilty ka, di ba? Kung kailan ang tumigil sa sinagot, nakakaya sa sagot. Amen? Meron po akong panalangin. Siguro after 10 years pa sinagot. Kaya kayo mga dyan, pag nananalangin, tayo mga anak ng Diyos, pag nananalangin, pray lang ang pray. Hindi naman tayo nakatingin doon sa sagot niya. No? Hindi naman tayo tumitingin doon sa sagot ng Diyos sa panalangin. Kaya tayo nananalangin because we surrender our plans to God. Amen po. Amen po ba? Amen. A prayer is not only having to. Ang pananalangin po ay hindi lang para magkaroon ka, having to. Hindi, ang panalangin po ay hindi para masatisfy ka or needing to, but prayer also is getting to. Okay, ano yung Tagalogin? A prayer is not only having to or needing to, but prayer is only getting to. At dito po ako magtatapos. Papaalala ko po sa inyo, why we pray,
also. One, we pray to show we always need God. Why pray? We pray to seek to know God better. And the last one is we pray to surrender to God's plan. Tayo po'y manalangin. Isa pa, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa mga salitang aming narinig. Ang dalangin po namin ay salyuhan niyo po ito ng iyong banal na Espiritu at ito po ay matanim sa mayabong na bahagi ng aming mga puso. Salamat po, pag-ingatan niyo po ang mga salitang aming narinig at ito po ay aming may sa pamuhay. Ito po ang aming dalangin